Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay naglihila-lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nagipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Bernie Odfina. Magsitayo po ang lahat. Sa akin ay tumutulong ang Diyos na Panginoon. Sa Kanya ko iukol ang alay ko na hahantong, sa ngalan niyang nagtatanggol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mika. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo ay pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang susunod sa iyo ang Diyos. Sumunod sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat at naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay nahahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopood, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang aking akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian, ang pangaral na nais ko na sa aking ihain, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Aleluya, aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon.
sa loob na mahinahon. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at parisiyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naghahanap ng tanda mula sa langit ang mga eskriba at parisiyo. At ang sagot ng ating Panginoon ay walang ipakikita na palatandaan maliban sa inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Si Propeta Jonas ay pinadala ng Diyos Yahweh sa bayang Ninive at upang ipangaral ang pagbabagong puso, pagbabagong buhay, pagtalikod ng mga kasalanan at pagbabalik lo sa Diyos. Katulad sa nangyari ni Jonas, ito'y prefiguration, kumbaga, tungkol sa misteryo Paskal na dinaanan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Siya'y namatay at inilibing, pagkaraan ng 3 araw siya'y binuhay muli upang may sakatuparan ang plano at kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ito'y paghahambing din sa isang reyna ng timog, at ito'y nagpapahiwatig na kung ang reyna ng timog ay nakinig sa mga karunungan ni Solomon, ito'y nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap na si Solomon ay isang pinadala ng Diyos bilang propeta upang mangaral ng karunungan mula sa Diyos mismo. At sinabi ng ating Panginoon, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Higit na di hamak kay Jonas ang naririto. So, ang paghahambing ni Jonas at Solomon kay Jesus ay nagpapahiwatig na ang mga Hudyo kasama ang mga eskriba at mga parisiyo
na nagtatanong at naghahanap ng palatandaan mula sa langit, walang iba kundi ang kanilang pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas, at kailangan nilang tanggapin na sila ay maniwala at mananalig kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Otherwise, sa huling araw, ito ang sinasabi, hahatulan ng kaparusahan ang hindi tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas, ang hindi nagsisisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya ito, mga kapatid, ang hamon para sa ating lahat. Palagay ko ay napakarami ng mga palatandaan mula sa kauna-unahang kasaysayan ng ating kaligtasan hanggang sa ating panahon ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic. Ito ba ay palatandaan para sa buong sangkatauhan o hindi? Mga kapatid, palagay ko ito ang isa sa mga palatandaan upang ating tanggapin na mayroon tayong tagapagligtas na ating pinaniniwalaan. At kung kumulang at nanghihina ang ating pananampalataya at pananalig sa ating makapangyarihang tagapagligtas, nasa sa atin yan sa huling panahon, hahatulan ng kaparusahan. Kaya ito ay napakasimple lamang na mensahe, dahil ating narinig ang lahat ng mga salita ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang lahat ng mga ginawa ng mga kababalaghan bilang mga palatandaan na siya nga ay ang ating makapangyarihang tagapagligtas hanggang sa wakas ng panahon. At kaya ito ngayon ay isang pagkakataon ng panahon ng pandemic na ating babaguhin ang ating buhay. Kung tayo ay nagkulang sa ating pananalig sa ating tagapagligtas, takot nga tayo sa COVID-19 na yan, ang kinatatakutan, mga kapatid, sa huling araw ay ang kaparusahan, hindi ang COVID-19, palagay ko, mga kapatid. Kaya kahit na tayo, very normal, mga tao, siyempre natatakot tayo. Ngunit kailangan na ipapairal natin ang ating pagtanggap sa ating makapangyarihang Diyos, na kahit ang mga bulag ay nakakita, mga bingi ay nakarinig, ang mga na inaalihan ng demonyo ay nilinis, ang mga kitongin ay pinagaling, ang mga pilay ay pinalakad, ang mga pipi ay nakapagsalita dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas natin. Kaya mga kapatid, ulit-ulitin natin ang palatandaan na ginawa na ng ating Panginoon. Ang kanyang ginawa, ang kanyang mga salita ay palatandaan ng makapangyarihang presensya ng Diyos at ang kanyang pagkilos kapag tayo ay nananalig, kapag tayo ay nagpakumbaba, kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kakulangan at kahinaan at kasalanan. At kung ganun, sa wakas ng panahon, naway hindi kaparusahan ang ating tatanggapin, kundi gantimpala na kaligtasan magpakailanman at buhay na walang hanggan sa kaharian sa langit. Amen. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay
at matatag na mananalig kay Hesus Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan, naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway ating itakwil ang masasamang pag-uugali at tumarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad, naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa katahimikan nating ipanalangin ang pangsariling kahilingan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinaka-aasam mo mula panoong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ito ang aming may alay. Mula sa lupa at ang aming pagawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat, at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at ginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong si Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipaggalo mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ako ay nasa pintuan, tumutuktok, naghihintay. Kung ako ay pagbibigyang makapasok sa tahanan, kayo ay aking sasaluhan. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, taglayin niyo sa pag-alis ang kapayapaan at kaligtasan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon
ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.